isang tao, maangkin niya ang buong sanlibutan. Mawala naman ang kanyang kaluluwa. Dalhin ko muna kayo sa isang mga sikat na mga tao na napakamayaman, tanyag. Ito ang buhay ni Alexander the Great. Si Alexander the Great, siya ang nagmana sa kaharian ng Macedonia. Ang tatay niya ay si Philip II. Ngayon sa kanyang edad na 19, naghari siya dahil namatay na ang kanyang tatay. Ang topic na pala na aking dadalhin ngayon sa inyo, kung saan ang inyong kayamanan, nandun ang inyong kaisipan, ang inyong, ano ba yun, yung kung saan ang inyong kayamanan, nandun ang isip mo. Tama? Ang ating ngayon, unahin muna yung si Alexander the Great. Dalawa lang tao ang pag-usapan natin ngayon dito na mayaman. Una, ang pangalawa si Haring Solomon. Kay Haring Alexander the Great muna. Siya ay naghari ng 13 taon lang. 13 years lang siya naghari. Dahil napakabata pa niya naghari mula sa 19 ang kanyang edad. At namatay siya ng 32. Ibig sabihin, mas bata pa siya namatay kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ay 33. Si Alexander the Great ay 19 lang naghari at namatay siya ng 32. Ngunit ang kanyang kadakilaan ay nabantog sa buong mundo. Bakit? Ang kanyang nalupig na bansa ay 30 na bansa. Biro mo, 13 taon lang siya naghari. Nasakop niya ang bansa na 30. Sa loob lamang ng 13 anyos ang kanyang paghari. Gano'n ka sikat yan na isang general, isang hari sa Macedonia na nakasakop ng 30 na bansa sa loob lamang ng 13 na taon. Samantala yung Ukraine, mga 5 taon na rin siguro ang gera, mahigit na siguro. Ilang taon na, may mga missile pa, may mga armas pa na hanggang ngayon hindi pa natalo yung Ukraine, hindi pa nasakop. Samantala si Alexander the Great, mga kabayo pa noon ang kanilang sinasakyan. Kung hindi siya sikat na tao, hindi mangyayari yan. Dahil Macedonia, ang una niya natalo ang Persia. Dahil yun ang pinaka malapit na bansa sa Macedonia, Persia. Ngayon ay Iran. Hanggang ngayon magulo pa. Mabuti hindi natuloy yung balak ni Trump na bombahin. Kaya masasabi ko na sikat si Alexander the Great. Ang lahat ng mga natalo niya ng mga bansa, kinuha niya ang mga ginto. Lahat ng mga mamahalin na mga ginto ay kinuha niya. Dinala niya sa Macedonia. Kaya mayaman, masabi natin mayaman. At ang kanyang dinodiyos na pala, anak daw siya ni Zeus. Hindi anak siya ng Diyos na gumawa ng langit at lupa. Yan ang pagkaiba ni Haring Solomon. Trece anyos naghari si Alexander the Great sa Macedonia. Ang daming bansa ang nasakop.
Ngunit pagdating ng kamatayan, wala nagawa ang kanyang mga manggagamot. Yung sikat din siguro ng mga manggagamot yan kasi lahat na bansa na sakop niya, mayroon siya doktor doon. Kasi kung masugatan siya, mayroon tagagamot. Pero yung 30 na bansa, hindi man lang siya nakatikim ng talo. Puro panalo ang nangyari doon sa 30 na bansa. Mula Europe hanggang Africa, Egypt, sa India, kahit pa yung Israel na sakop niya. Kaya napakadakila si Alexander the Great. Yung malapit na siya mamatay, ang edad niya 32. Batang-bata pa Matanda pa si Brahmi. Namatay si Alexander the Great, 32. Ang sabi niya sa kanya mga general, kasi normal talaga ang tao kung mamatay, mayroong tagubilin. May tagubilin siya. Sinabi niya sa kanya mga general, kung ako mamatay, walang iba magbuhat sa aking taol. Kung hindi, itong mga doktor ko, itong manggagamot ko, babuhatin nila ako hanggang doon sa libingan. Yun ang bilin niya. Dahil ang sabi niya, ang tao na pala, kahit sikat ka, walang magawa sa kamatayan. Pangalawang bilin niya, kung ako ay ililibing na, ang lahat na daanan ng paglilibingan ko, ang lahat na madaanan, sabuyan niya ng ginto, pilak, at lahat ng mga jewelries. Kung malayo yung libingan, swerte naman yung makakuha ng yung dumadaan. Biro mo sa buyan, dahil mayaman siya, biro mo 30 na bansa, lahat ng mga kayamanan doon sa mga bansa na kinuha niya, yung magagaan lang siguro, mga ginto, sa mga jewelries, pilak, yun ang madali. Sabuyan niya, sabuyan ninyo. Ang ibig sabihin doon, ang tao kung mamatay, walang nadala siya. Walang nadala. Pangatlo, ang bilin niya, kung ako ay mamatay, ang taol butasan nyo, kanan at kaliwa, banda sa aking tagiliran, sa tapat ng aking kamay. At ilabas ang aking kamay sa taol, nangulugan na namatay ako na walang dala. Yan ang bili niya. Sinuro na ito sa mga general, siyempre mga general Yan ang huling tagubilin ni Great Alexander the Great. Halos nang niya ang kayamanan sa 30 na bansa, ngunit kahit isang kusing walang nadala sa kanyang kamay. 2 kamay nilabas niya sa kanyang kabaong ito. Ibig sabihin, wala akong dala. Naniwala siya na dumating siya sa mundong ito na walang dala at uuwi na walang dala. Ang kamalian ni Alexander the Great dahil ang kinikilala niya na Diyos ay si Zeus, Diyos ng mga Griego, Grecia, sa Greece. Lahat ng mga bansa na kanyang napanalunan, kagaya sa Egypt, sumunod din siya doon sa Diyos ng Egypt. Kung saan ang mga bansa na nanalo siya, sumisimba rin siya. Ibig sabihin, magaling makisama sa politiko ito pati sa religion, ito si Alexander the Great. Ang pagkakaiba ni Haring Solomon at ni Alexander the Great. Si Alexander the Great ay may 3 lang siyang asawa.
at may kasama-sama na 3 din. Ngayon, dadako na naman tayo sa buhay ni Haring Salomon. Si Haring Salomon ay nag-umpisa naghari ng ang edad niya ay 40. Dahil sa kanyang tatay na nagtagumpay sa gera noon, ang sinundan niya katahimikan, walang gera. Kaya yung lahat ng mga nakapaligid sa kanya na mga bansa, baw sa kanya. Nagbibigay sila ng mga buwis, nagbibigay sila ng mga regalo. Kaya naman, yumaman si Haring Salomon sa mga bigay-bigay ng ano. Kaya hindi masama din yung bigay. Kasi kagaya ngayon, hindi naman siguro na mas ang bigay yung napakatindi na. Hindi na bigay yun, kundi lagay na. Yan ang buhay ni Haring Salomon. Dahil siya mayaman, sabi niya, dahil siya mayaman, ang asawa niya ay 700, ang kanyang kabit ay 300. Ibig sabihin, 1,000 lahat. Ngunit, na-search ko na ang kanyang anak, naka-record yung 3 lang. Ibig sabihin, hindi nagkaanak yung yung mga, kung mga anak yan lahat yun, 1,000 din, kaya isa lang. 3 lang ang kanyang anak, may result ko sa Google, kahit sa AI. Pwede naman i-result nyo. 3 lang ang kanyang anak. Ngunit napakayaman ni Haring Salomon. Mayaman si Haring Salomon dahil ang kanyang ginto sa isang taon lang ang maipon ng ginto niya. 666 talent. Sa 666 talento na ginto. Bilangin mo yan sa 40 years ang kanyang paghari. Sa kada taon makaipon siya ng 666 na ginto. Bilangin mo sa isang taon. Napakalaki. Kaya napakayaman niya. $1.2 billion ang halaga. Biro mo napakayaman. Samantala si Alexander the Great hindi makatumbas sa kayamanan ni Haring Salomon kasi mayroon lang siya 200 talent sa naipon niya sa kanya. Pero malaking pera na yan. 300 billion din ang halaga. Kaya itong mga tao na ito napakayaman. Ngunit ang pagkaiba ni Haring Salomon at ni Alexander the Great. Si Haring Salomon kahit marami siyang asawa, nadala siya sa kanyang asawa sa pagkakasala na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit nagpakumbaba siya sa Diyos. Mayroon siya Diyos na kinikilala na dakila pa kay Diyos. Kaya sa buhay ni Haring Salomon, nagsabi siya na walang kabuluhan ng walang kabuluhan ang lahat na bagay sa mundong ito. Nagpatayo siya ng malalaking bahay, mga katulong, maraming katulong. Kasi malaking bahay, malaking katulong at maraming asawa. Ang bawat asawa nun, mayroong 3 katulong. Hindi ba? Napakalaking gastos. Tayo nga, isa lang asawa, hirap na hirap tayo. Si Haring Salomon, 1,000. Kung hindi mayaman yan, hindi niya masuplayan ang mga pangailangan ng kanyang buhay. Dito ako na kay Haring Salomon kasi sa bandang huli,
Yan lang ang bilin niya sa kanyang buhay bago siya namatay. Ang tagubilin niya, pwede dyan mabasa mo dyan, lakasan mo lang. Sabi sa mga ngaral 12 verse 13, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Pwede mo pang mabasa dyan ang Mateo. Sige tayo. Mateo 6:19. Mateo 6:19. Sabi sa Mateo 6 verse 19, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito. Yan ang sinabi ni Jesus Christ na sa buhay natin sa ngayon dahil nakilala natin ang Panginoon Jesus, hindi naman masama yung magkaroon ka ng pera sa magandang paraan. Kaya yung sinabi ni Jesus na huwag mag-impok ng kayamanan sa mundong ito. At doon sa dulo, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit na hindi manakaw, walang kalawang, walang anay na naninira. Kaya sa buhay ng tao, kaya yung sinabi ko na kung saan ang iyong kayamanan, nandun yan ang iyong pag-iisip. Kung saan yung, sabi pa sa Cebuana, kung saan imong bandi, tuwa usab ang imong kasing-kasing. Yung mga bagay na sa sanlibutan nito, kahit man ano ang kayamanan mo, kayaman mo, ngunit kung wala kang Kristo sa buhay mo, mahirap ka sa pangalawang buhay. Yung sinasabi na spiritual life, mas mahirap ka pa sa pinakamahirap sa mundong ito. Nakikita natin ngayon yung mga bagay dito sa mundong ito na pinagkaguluhan itong kayamanan sa mundong ito. Anong nangyari? Ang iba nangakulong na, ang iba hindi pa nakulong, hinahanap pa, kagaya kay Atong Ang, napakayaman daw yon, hinahanap, napakayaman dahil sa kanyang ginawa, dahil sa sobra-sobra ng pera, nakagawa siya ng kasamaan. Kasi ang sabi ng Bible, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Di ba? Kasi kung magkaroon ka ng pera na malaki, kayang-kaya mo bayaran yung mga killers. Kayang-kaya mo bayaran. Kaya sa buhay ng tao, kung ikaw mayaman, hindi naman masama, basta kaparte ang Panginoon. Kadamihan naman mga Kristiyano na yumaman, gaya si Colgate, di ba mayaman niya? Kaya hindi man yan siya naggumawa ng kasamaan dahil sa kanyang kayamanan, kundi nakuha niya sa magandang paraan. Kagaya kay Solomon, yumaman si Haring Solomon, bagamat nagkasala siya, nagsisi sa Panginoon. Yan ang maganda kay Haring Solomon kaysa kay Haring Alexander the Great. Dahil si Haring Alexander the Great, hindi tunay na Diyos. Isang Diyosan lang ng mga Griego ang sinasamba ni Alexander the Great. Kaya hindi tunay na Diyos. Yan ang diferensya kay Solomon at sa kay Alexander the Great. Pwede ko dyan ulit magbasa yung kanina pinabasa ko sa iyo. Yung mga ngaral tayo. Yun ang tagubili ni Haring Solomon na kailangan pakibasa dyan. Yan ang conclusion ko. So, verse 30. Dito sa mga ngaral 12 verse 13,
Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Yun ang tungkulin natin mga mananampalataya. Yung salita ng Diyos, ang Bible, yun ang sundin natin. Sabi doon sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kung di magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan sa buhay natin, tanggap naman natin si Jesus Christ. Yun ang kayamanan na hindi pwede ibigay sa mundong ito. Yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. Yung number one na kayamanan natin na tanggap mula sa Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anuhin man natin ang mga bagay na ito sa sanlibutan kung mawala naman ating kaluluwa. Mapahamak ang ating kaluluwa. Ano mangyayari sa tao kung mapahamak? Mapunta siya sa walang hanggan kaparusahan ang impyerno. Kaya sa buhay natin bilang mananampalataya, makasiguro tayo kung nandito tayo, tinanggap natin si Jesus Christ sa buhay natin, makasiguro tayo na mayroon tayong kayamanan doon sa langit na walang magnanakaw, walang anay na magsira. Ito ang salita ng Diyos.